binabasa natin ang Diyos, habang tayo nagbubulay ng kanyang mga salita, ang Diyos ang mangusap sa atin at tunay na tayo ng pagpapahanga. Ngayong umaga po, ang pagbubulayan natin ay tungkol sa providing prayer cover. Lahat po ng iglesia, ang tudlain ay abutin ang komunidad upang sumampalataya kay Kristo. Lahat ng iglesia ang gusto sila marami, hindi lamang tayo 100, 200, 300, gusto natin marami tayo. Maraming programa at nagbabago-bago ang mga programa para abutin ang mga tao. Ngunit ngayong umaga'y pagbubulayan natin ang higit na pinakamag-isa sa lahat, ang panalangin. Loobin ng Diyos lang. Tayo ba ito ang panalangin? Marami tayong mga kaabalahan sa loob ng iglesia. May BBS, may OCC, EGR, at kung ano-ano pa may iisip natin. Pero, sa gitna ng kaabalahan na yun, dapat marami din mga taong abalang-abala din na nananalangin para sa gawain ng Panginoon. Dapat maraming mga prayer warriors sa loob ng iglesia. Napakahalaga po na meron tayong prayer warriors sa iglesia. Ito ay katulad ng isang labanan na kung ihahalin tulad natin sa isang labanan at matindi ang labanan, may maraming mga strategy na kailangan gawin at kailangan ng isang kakampi na siya tumakbo sa isang lugar. At ang kailangan niya may isang kakampi na magpo-cover sa kanya para siya makatakbo na hindi napuputukan ng kalaban. So, ganun din po sa iglesia, sa ating iglesia. Kailangan po natin ng mga prayer warriors na babang up para sa gawain ng Panginoon. Upang higit na maging matagumpay ang gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung meron kang o nalaman mo na may gawain sa loob ng iglesia, bagamat wala ka sa staff, malaking magagawa mo para sa iglesia. Pwede kang manalangin kahit nasa bahay ka. Kaya salamat sa mga kapatid, sa mga nagdaan natin mga gawain na nagpupul ng kanilang panahon para manalangin kahit sila'y nasa bahay lamang. Huwag po natin yun kalilitan. Ipagpatuloy po natin yun, mga kapatid. Makipagbunot tayo sa panalangin. May naalala po ako isang kwento. Ang sabi niya, doon sinabasa ko ito sa isa prayer, sa experiencing God, na yung mga kapatid ay hahayo, bahaginan niya ng salita ng Diyos. At ang sabi niya doon sa isang kapatid, manalangin ka. At siya yung tuhod ng iglesia. At siya nanalangin. At isang araw yung taong sinira nila ng gospel ay naisama nila sa iglesia. Tagumpay dahil may humayo, tagumpay dahil may nanalangin. Kaya kung nais natin abutin ang mga tao sa paligid natin, humayo tayo, manalangin. Huwag nating ipagwalang bahala ang panalangin. Tayo ang maging taga-cover ng iglesia. Makapan natin yung mga kapatid na abalang-abala sa gawain sa Panginoon. Yung mga kapatid na nagtuturo sa mga bata, hindi mo ba? Ipanalangin natin ang mga guro, ipanalangin natin ang mga bata. At isang araw, loobin ng Diyos ng mga bata ito makasama natin sa iglesia. Sila din ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ay huwag hindi kong manalangin. At ito din po ang pakiusap ni Pablo kay Timoteo na ating pagbubulayan ngayong umaga po. Basahin po natin. Makibukas po kayo sa atin sa
Unang Timoteo, chapter 2, verse 1 to 8. Unang Timoteo, chapter 2, verse 1 to 8. Unang Timoteo, chapter 2, verse 1 to 8. Una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Ganyan din ang gawin niyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapabuhay ng tahimik at payaman, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang tao si Kristo na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at naghayag ng takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang na mangaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga Hudyo. Katotohanan na sinasabi ko at hindi kasinungalingan. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dapoy manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang pagbubulayan po natin ngayon ay yung mga 4 na bagay tungkol sa pananalangin na itinuro ni Pablo kay Timoteo. Sabi po dun sa Unang Timoteo chapter 2 verse 1, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabutin ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik at pasasalamat para sa lahat ng tao. Kaya ang unang gustong ituro ni Pablo kay Timoteo ay, una, dapat maging prioridad ang panalangin. Si Timoteo po ay isang binatang pastor at ang kanyang mentor ay si Pablo. Kaya tinuturo ni Pablo kay Timoteo na gawing prioridad ang manalangin. Ang sabi ni Pablo, una sa lahat at ipinakikiusap ko. Ito po'y matinding pakiusap ni Pablo kay Timoteo na gawing priority ng iglesia ni Tatay ni Timoteo ang gawing prioridad ang manalangin. Unahin at palaging manalangin. Huwag ipapahuli ang panalangin. Huwag papabayaan ang ministry ng panalangin. At ako po'y naniniwala na ito isang paalala din sa atin bilang isang iglesia na gawin nating prioridad ang manalangin. Sa loob ng cell, gawin prioridad ang manalangin. Marami tayo pong mga kaabalahan at gawain sa loob ng iglesia, ngunit hindi ko dapat napapabayaan ang pananalangin. Tularan po natin ang mga apostol. Merong napabayaang gawain, ngunit hindi nila pinabayaan ang pananalangin. Sa Gawa po, chapter 6, verse 1 to 4, sa Gawa, chapter 6, verse 1 to 4, ang sabi po dito, ng panahong iyon, dumarami na ang sumasampalataya at nagrereklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang ang mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi nila sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya, mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaki, kilala sa pagiging mabuti, matatalino at uspos ng Espiritu Santo, at ilalagay namin sila sa tungkulin ito. At iuukol na manalin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos. Narito ang iglesia mayroong problema. Napapabayaan ang isang gawain. Ngunit, pinakamahigit pa rin sa lahat ng gawain ay ang pag-uukol ng panahon sa pananalangin. Kaya nag-isip sila kung ano ang mas higit na dapat nilang gawin. Kaya ginawang prioridad ng mga alagad ang ministry ng pananalangin. Hindi nila isinakripisyo yun para lang matugunan yung isang gawain na yun. Sa halip, ang ginawa nila ay hindi mapapabayaan ang ibang gawain at hindi rin mapapabayaan ang ministry ng pananalangin. Ibig sabihin, walang mapapabayaan
pananalangin. Kumusta po ang ating mga pananalangin? Nandito po ako yung sa pangbayaan. At kailangan kong humingi ng matinding desire sa Diyos na maging mapanalangin. Dahil yung pinakamahalaga sa akin. Humahanga ako sa mga alagad. Sila yung prayer warriors ng buong kapulungan. Sama-sama sila. Sabi nung talaga hindi na iuukol naman namin. 12 sila, lagi silang nagsasama-sama. Buong maghapon, inuukol nila ang panahon nila sa pananalangin. Magpakadami-dami na ang gawain sa loob ng iglesia. Pero dapat huwag papapabayaan ang ministry ng pananalangin. Dapat gawing prioridad at unahin sa lahat. Doobin ng Diyos na sa iglesia, dito sa sentral, maraming mga prayer warriors na sama-samang nananalangin para sa iglesia, para sa gawain sa iglesia. Napansin ko lang ang mga alagad ay talagang committed at consistent sa pananalangin. Anong ligaya o anong saya, pagmasdan ko ang iglesia nila, ng mga taong committed at consistent manalangin para sa iglesia. Kapatid, ikaw ba ay pinatawag ng Diyos para maging dulo ng iglesia? Sila'y sama-samang nananalangin. Hindi ko sinasabing hindi mabisa yung mag-isang nananalangin. Pero sila'y sama-sama nananalangin. Ang dahilan ng kanilang pagsama-sama palagi ay para manalangin. Hindi masama ang mag-fellowship, pero sa kanila ang priority nila kung bakit sila nagsasama-sama ay para manalangin. Iukol nila ang kanilang panahon para manalangin. Loobin ko ng Diyos na may mga pagkakataon tayo na mapunta tayo dito sa bahay sambahan para manalangin. Mag-ukol man lang tayo ng panahon kahit sa loob ng isang linggo para manalangin. O kung hindi man dito sa loob ng bahay sambahan, ay sa kanya-kanyang tahanan tayo mga panalangin para sa iglesia. Dahil ang kanilang priority palagi ay ang manalangin. Sabi dun po sa Gawa chapter 6 verse 7, Gawa chapter 6 verse 7, patuloy na lumalaganap ang salita ng Diyos at ang sumasampalataya ay parami ng parami sa Jerusalem. At maging sa saserdote, marami ang sumampalataya. Mga kapatid, napakatindi ng pag-uusig ng panahon na ito, pero napakatindi ng pagrami ng lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon. Ako'y naniniwala ito dahil sa kanilang palaging pagsama-samang na pananalangin para abutin ang mga tao sa gitna ng matinding pag-uusig na yun. Ako'y naniniwala kahit walang may pag-uusig man o wala, gusto ng Diyos na abutin natin ang maraming tao sa paligid natin. Dahil ang layunin talaga po ng iglesia kung bakit tayo pinagsama-sama ay para abutin ang mga hindi pa sumasampalataya kay Kristo. Kaya ganun katindi ang paalala ni Pablo kay Timoteo na gawing prioridad ang pananalangin. Dahil ito ang pinakamabisang strategy sa pag-abot sa mga tao. Naalala ko isang kwento at sabi ko sa isang kwento na totoo talaga nangyari. May isang nagminisyon na yung isang lugar na yon, pinupuntahan lang niya. Pero itong isang lugar, pinapanalangin niya. Pinupuntahan din niya. Pero mas maraming panahon ang kanyang pananalangin dito sa isang lugar na ito. Alam niyo po kung anong nangyari? Pinakita ng Diyos sa kanya na mas marami ang
sumampalataya sa lugar na palagi lamang niyang pinapanalangin kaysa doon sa palagi niyang pinupuntahan. Hindi ko po sinasabing huwag natin puntahan kung tayo manalangin na lamang. Ngunit mahalaga rin na puntahan natin ang mga tao, pero mas marami ang pananalangin. Pumunta tayo, pero marami panalangin, pupunta, marami panalangin. Ipinapakita naman po sa atin ito na mas higit na mabisa na kahit na manalangin, kung gusto natin abutin ang mga tao, manalangin para sa tao. Ano man ang ministry natin, ano man ang gawain ginagawa natin, manalangin tayo, panalangin. Kaya mga kapatid, ang paalala sa atin, gawing prioridad ang panalangin. Pang-dalawa, dapat matutunan ng iba't ibang panalangin. Ang sabi ko sa unang Timoteo chapter 2 verse 1, una sa lahat, ipinapakiusap kong paabutin niyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhid at pasasalamat para sa lahat ng tao. Mayroong iba't ibang panalangin na gustong ituro si Pablo kay Timoteo. Inisa-isa niya, kahilingan, panalangin, pamanhid at pasasalamat. Mayroong iba't ibang panalangin, kaya ibig sabihin, meron tayong iba't ibang concerns na dapat idulog sa Diyos. Kaya hindi tayo mauubusan kung ano ang ipapanalangin. Sabi lang ng isang kapatid, hindi ko naman po alam kung ano pang ang panalangin ko ay. Marami. Iba-iba. May iba't ibang klase ng panalangin na dapat din natin matutunan. Upang tayo matulog palaging manalangin. Kaya naalala ko si Pablo, siya yung taong araw at gabi ay nananalangin. Kaya di ba ang kanyang concern sa kanyang panalangin? Hindi siya nauubusan kung anong ipapanalangin. Iisa-isahin po natin yung mga panalangin. Una ay yung kahilingan. Sa ibang salin pa ay supplications. Ito ay panalangin na meron kang hihingin laban sa gawa ng kadiliman na humahad lang o tuluyang yung humahad lang sa gawain. At hilingin sa Diyos na tuluyang wasakin ang paggawa ng kadiliman. Bisan na ang alam lang natin sa kahilingan ay meron kang ahingin sa Diyos. Ito po'y meron tayong gagawang pakikipaglaban. Kung meron tayong nakikita ang paggawa ng kadiliman sa ating kalagitnaan. Meron ka bang nakikita ang paggawa ng kadiliman sa ating kapatid? Hindi kailangan natin idulog sa panalangin. Ang mga alagad mo, naranasan nila yung matinding pag-uusig ng kadiliman at hayag na hayag ito kay Haring Herodes noong panahon na yun. Naalala ko nung si Santiago ay pinugutan ng ulo at ang susunod naman ay si Pedro. Ang ginawa ng mga ng iglesia, ang sabi dun sa talata, samantala siya ay taimtim na ipinapanalangin ng iglesia. Nakita nila ang paggawa ng kadiliman. Si Haring Herodes ay against sa Diyos at against sa kanila. Kaya nga gusto nila ni Haring Herodes na papuputan ng ulo. Una si Santiago at ngayon naman ay si Pedro. Pero ano ang ginawa ng iglesia? Agad silang nanalangin ng taimtim. Sila'y nagsama-sama sa isang bahay at silang nanalangin. At tumugon ng Diyos. Naligtas ang buhay ni Pedro. Dahil ang iglesia hindi nagpabaya sa panalangin. Agad silang nanalangin. Sama-sama silang nanalangin para sa hadlangan ang gawa ng kadiliman sa ministry na kanilang isinusunod. Kaya mga kapatid, kung mayroon tayong nakikita ng mga kapatid natin na nalilinis na ng landas, panalangin natin. Idulog natin sa Diyos. Ipakipaglaban natin sa Diyos. Kasi gaano ka-agresibo sa Satanas,
Ang sabi dun sa unang Pedro chapter 5 verse 8, unang Pedro chapter 5 verse 8, humanda kayo at magbantay, ang diablo na kaaway ninyo ay parang iyong umaatungan at aali-aligid na humahanap ng masisila. Hindi po pa grabing agresibo na tayo sila'y, na tayo wasapin. Kung gano'n ka-agresibo ang diablo, dapat gano'n din tayo wala ka-agresibo sa pananalangin. Kaya nga sabi sa atin, humanda kayo at magbantay. Bantayan natin ang paggawa. Kung inaatake yung isang kapatid, anong gagawin natin? Ipanalangin. Lagi po natin, kapatid, tatandaan ang agresibo. Ang diablo para tayo masila. Dapat tayong agresibo sa pananalangin. Dapat palagi tayong handa na manalangin. Palagi tayong nagbabantay. Ang tanging panlaban lamang sa gawa ng kadiliman ay ang manalangin. Ipanalangin. Mas maraming nananalangin, mas madaling magkakapit, mas madaling magtatagumpay sa laban. Kaya maging handa po tayo mga kapatid at idulog natin sa Diyos kung makikita man tayong paggawa ng kadiliman. Pangalawa, yung panalangin ng pamanhik sa ibang salin ay intercessions, the act of interceding o nananalangin ka para sa iba. Ang sabi dun sa unang Juan chapter 5 verse 16, unang Juan chapter 5 verse 16, kung makita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanan na di hahantong sa kamatayang spiritual, ipanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay. Sa sitwasyong ito'y ang isang kapatid ay gumagawa ng kasalanan at nakita. Pero ano ang sabi ko? Ipanalangin niya. Kaya mga kapatid, kung nakikita natin o nakita mo na isang kapatid ay gumagawa ng kasalanan, ikaw ay inaasahan ng Diyos na manalangin para sa kanya. Kaya ibig sabihin, hinayaan ng Diyos na makita mo para ipanalangin siya. Yun ang i-intercede natin siya sa Diyos. Tayo nahapis kapag ang kapatid natin nakikita natin na hindi na lumalakad sa kalooban ng Diyos. Nalulungkot tayo. Pero kapatid, kung nalulungkot tayo, ang pinakamabisa na dapat natin gawin ay idulog sa panalangin. Tayo ang makikipaglaban para sa Kanya. Aminin natin na minsan, hinahayaan lang natin, wala tayong ginagawa. Pero ang pinakamabisa na gawin natin mga kapatid ay idulog siya sa panalangin. Ano ang sabi ng Diyos? Ano ang gagawin ng Diyos? Bibigyan ng bagong buhay. Ang kailangan lang natin ay gawin ay manalangin at ang gagawin ng Diyos ay bibigyan ng bagong buhay. Problema mo ba ang asawa mo? Problema mo ba ang anak mo? Panalangin. Bibigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay. Sa Diyos parang hindi may pag-asa. Huwag tayo mawawala ng pag-asa. Idulog natin sa panalangin. Bibigyan ng Diyos ng bagong buhay. Ang kailangan natin ay i-intercede siya sa panalangin. Hanggat hindi binabago, hanggat walang bagong buhay ka nakikita, manalangin. Hanggat hindi nanunumbalik sa kalooban ng Diyos, manalangin. Naranasan mo na ba kapatid na manalangin para sa iba? Naranasan mo na bang ipanalangin ang kasal-group mo? Naranasan mo na bang manalangin para sa iyong pastor? Sa leader? At sa mga tao na gusto mo pang abutin? Ikaw ba ay nakapanalangin na? Na yung isang tao yung gusto mong makakilala sa Panginoon?
Hingin natin sa Diyos na tayo mga manalangin. Alam ko kung struggle ang manalangin, pero hilingin po natin sa Diyos at tayo bigyan at puspusin ng banal na Espiritu para tayo makapanalangin ng marudok para sa mga nakakalimutan. Kailangan natin si Pablo sa Roma 10 verse 1. Roma 10 verse 1. Mga kapatid, ang marudok kong nais at dalangin sa Diyos ay maligtas sila. Ganun ka. Grabe mag-intercede si Pablo sa mga taong napapahamak. Talagang marudok siyang manalangin. Kaya sino kaya ang nais ng Diyos na abutin mo, na kailangan mo ipanalangin? I-intercede para siya ay magkaroon din ng buhay na walang hanggan. Simula ngayon mga kapatid, matutunan natin na mag-intercede para sa ating mga kapatid o para sa ibang mga tao, hindi masimasampan. Pangatlo po, yung panalangin ng pasasalamat. Kailangan din natin matutunan yung panalangin ng pasasalamat. Sabi sa talata ng unang Tesalonica chapter 5 verse 18, unang Tesalonica chapter 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa Panginoon o ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Lahat daw ng pangyayari dapat natin ipagpasalamat. Kaya dapat tayong matuto na magpasalamat palagi. Ano man ang mangyari sa loob ng iglesia natin o ano mang mangyari sa iyong buhay, sa lahat ng pangyayari, dapat natin itong ipagpasalamat sa Diyos kahit na ito'y hindi ka nais-nais. Pagpasalamat natin sa Diyos. Kailangan natin na matutunan na magkaroon talaga tayo ng isang pusong mapagpasalamat sa Diyos. Ako palaging natutuwa kay Pablo. Siya merong iba't ibang panalangin at minsan nung nagbubulay ako, sabi ko, si Pablo ngayon ay nananalangin na nagpapasalamat sa Diyos kasi ang ibang panalangin ni Pablo ay tangis na dahil dun sa problema ng iglesia na yun. Pero si Pablo, siya'y palaging nagpapasalamat sa Diyos sa ginagawa sa iglesia na yun. Kahit na anong okay yung iglesia na yun, pinagpapasalamat palagi ni Pablo. So, makita din natin yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Palagi natin ipagpasalamat, Panginoon, na nagpapatuloy ang mga gawain, ang mga pagtuturo sa mga bata. At so, magpasalamat tayo sa gitna ng ganitong pandemya tayo naririto, sama-sama. Maraming bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. At sana iloobin ng Diyos na tayo magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat. Dahil palagi inaasahan ng Diyos na tayo magpasalamat. Katulad ng kwento ng 10 itongin na pinagaling ni Jesus, ang siya ay lumayo, nagtuloy na, ang isa'y nagbalik para lamang magpasalamat sa ginawang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay, sa ginawang kadakilaan ng Diyos sa kanyang buhay. Ganun din po ang Diyos sa atin. Inaasahan tayo ng Diyos na tayo palaging magpasalamat. Kung tayo mananalangin, ay magpasalamat tayo sa dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin, sa buong maghapon, sa ating hanap buhay, sa ating pamilya, sa pag-iingat sa atin sa COVID. Maraming bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Pasalamat natin kung dumubli ang kita natin ngayon. Kung tayo iningatan, tayo may nakakain, tayo maayos. Ipagpasalamat natin lahat sa Diyos. Tayo magkaroon ng isang pusong mapagpasalamat para lagi tayo nasusupungan na sa ating pananalangin, tayo palaging nagpapasalamat sa Diyos. Pangatlo po, na katotohanan tungkol sa pananalangin, dapat natin ipanalangin ang mga nasa otoridad. Sa unang Timoteo chapter 2 verse 2 hanggang 4. Unang Timoteo chapter 2 verse 2 hanggang 4. Gayon din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay kayo ng tahimik at payaman, marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas, na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao ang makaalam ng katotohanan. Narito, hinilikayat na naman ni Pablo sa Timoteo na ipanalangin ang mga hari at may mga kapangyarihan na namumuno. Sila yung mga tao may otoridad. At mayroong dalawang klaseng otoridad.
political leaders at spiritual leaders. Unahin muna natin talakayin yung tungkol sa political leaders. Sila yung mga otoridad na minsan ay against sa Diyos at against sa mga sumasampalataya. Sila yung may kapangyarihang magbawat at magpatupad kahit hindi kalooban ng Diyos. Sila yung mga taong, may pagkakataon na minsan may ang mga pinuno na humahad lang sa gawain ng Panginoon. At ito'y naranasan ng mga alagad ng panahon nila. Talagang matindi ang pag-uusig sa kanila. Kaya naman ang iglesia ay nasusumbong ang palaging nananalangin. Dahil napakatindi ng pamunuan doon, kailangan ipanalangin mabuti. Sila yung humahad lang para ang salita ng Diyos ay hindi lumagana. Hindi ba natin nararanasan? Yung naranasan nila noon, pero hindi yung dahilan para hindi natin ipanalangin. Ang lahat ng mga political leaders ngayon sa ating panahon, kailangan ipanalangin natin sila. Mas higit pa nga kung ipapanalangin natin ang mga susunod na mamumuno ay mayroong takot sa Diyos para maging kaisa natin sa gawain. Hindi po ba? Mas maganda po ang mga namumuno ay mayroong takot sa Diyos. Kaya ipanalangin natin. Tayo po yung sa mga pananalangin natin, isama din natin ang bansang Pilipinas, ang mga namumuno o dito sa ating lugar, ang mga namumuno. Ipag-pray natin. Noong panahon nila ng mga alagad, ang namumuno ay walang takot sa Diyos. Kaya sila'y mahigpit na sila pinagbawalan ng mangaral at ninahadlangan nila ang salita ng Diyos. Kaya naman sila'y nakaranas nila doon bugbugin, pagbutan ng ulo, kalat-karin, ikulong. Dahil sa tindi ng pag-uusip. Pero ang nakita ko po sa iglesia, kahit na napakatindi ng pag-uusip nun, napakasigasig naman nilang manalangin. Kahit na napakatindi ng pamunuan noon, sila naman ay hindi mo matatawanan ang kanilang paglalaan ng panahon sa pananalangin. Sila'y palaging sama-sama na nananalangin para sa kanilang mga leaders o dun sa mga pangyayari na kanilang naranasan. Ngayon, bakit kailangan ipanalangin ng iglesia ang mga may nasa otoridad? Ang sabi ng talata, upang makapamuhay ng tahimik at payapa, marangal at may kabanalan. Di po ba ang iglesia din ang makikinabang? Kung tayo'y mananalangin, mararanasan natin na mamuhay ng payapa, tahimik, may kabanalan, marangal. Tayo din po ang makikinabang. Kaya hindi po masasayang ang ating pananalangin para sa kanila. Ay patuloy na manalangin para sa mga political leaders, para din sa ito sa ating kapakinabangan. At patuloy na napakasaya na mamuhay ng tahimik, payapa sa gitna ng mga taong namumuno sa atin. Kaya kailangan natin silang ipanalangin. Pangalawa naman, talakayin naman po natin yung spiritual leaders. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 18, Ephesians chapter 6 verse 18, ang lahat ng ito'y gawin ninyo sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Ipanalangin din ninyo ako'y pagkalooban ng wastong pananalita upang buong tapang kong maipahayag ang hiwaga ng mabuting balita. Dahil sa mabuting balita ito'y ako'y sinugo at may natatangkalaan. Kaya't ipanalangin ninyong maipahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Dito hindi lang spiritual leaders ang dapat natin ipanalangin. Ang sabi ng talata ay lahat ng hinirang ng Diyos. Dapat natin ipanalangin. Kung
ang mga leaders na nangunguna sa atin. Dahil sila yung may mabigat na gawain at tungkulin para tayo pangunahan at pangalagaan. Pero hindi lamang yun. Inaasahan din po ng Diyos, ng Iglesia, ipapanalangin ang bawat isa, lahat ng mga sumasampalataya. Na ipanalangin mo na ba ang lahat ng kapatiran sa sentral? Isa-isa? Ako hindi pa. Pero tumuturuan tayo ng Diyos na ipanalangin ko na natin bawat isa. Ang sabi pa ay, lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin. Natin gan inaasahan ng Diyos sa Iglesia. Para ipanalangin natin ang bawat isa. Maging handa at patuloy na manalangin. Palagi natin ipinapanalangin. Dapat hindi tayo tumitigil na ipanalangin ang bawat isa sa atin. Laging handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hilirang ng Diyos. Si Pablo tunay na kahangaan. Kapag binasa mo ang mga sulat ni Pablo, palagi mo mababasa araw-gabi. Nananalangin, palaging nananalangin, palaging umiiyak, nananalangin. Hindi lang, at kung mapapansin niyo po, ilikman yung sarili niya. Nakangiti niya, tulog niya palagi sa Diyos. Kundi ang Iglesia na kanyang sa biyaya ng Diyos ay naitayo. Palagi niya ipinapanalangin ang mga kapatid. Lalo na mga makatindi ng pinagdadaanan ng mga kapatid sa Iglesia. Na kanyang ipinapanalangin talagang tangis si Pablo sa kapapanalangin para sa kanila. Matinding paalala din po sa atin na ipanalangin natin ang bawat isa. Mag-umpisa po muna tayo sa mga kasal natin, ipanalangin natin isa-isa yung bawat kasal natin. At loobin ng Diyos na tayo mula din makapanalangin naman tayo ng buong Iglesia. May ipanalangin natin ang lahat ng mga kapastoran natin, mula kay Pastorin na ating overseer pastor hanggang sa bawat pastor, mga satellite pastor at lahat ng mga kapatid natin sa Santa Maria, sa Santa Maria, sa Laurel, may ipanalangin din natin. Lahat ng hinirang ng Diyos ay dapat natin ipanalangin palagi at yun po ang inaasahan ng Diyos sa ating bilang isang Iglesia. Loobin po ng Diyos na tayo maging isang Iglesia mapanalangin. Hindi lamang sa Iglesia na pinaroroonan natin, kundi iba't ibang Iglesia, abutin ang manalangin natin at ang bansang Pilipinas at ang mga namumuno sa iba't ibang mundo. Panalangin natin. Pang-apat po, dapat manalangin ng walang galit sa isa't isa. Dapat manalangin ng walang galit sa isa't isa. Unang Timoteo chapter 2 verse 8. Unang Timoteo chapter 2 verse 8. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalangin, may malinis na kalooban, walang hinanakit o galit sa kapwa. Ang ina-address dito ni Pablo ay mga lalaki, pero ako'y naniniwalang lahat. Lahat tayo, kung mananalangin tayo, walang dapat tayong dinanakit o galit sa ating kapwa. Posible ba mangyari yun na tayo makapanalangin pero tayo may hirong hinanakit o galit? Posible po yun. Pero hindi po yun maaari sa harapan ng Diyos. Maaaring mangyari yun. May mga grupo na naghiwalay tapos mananalangin sila, pagpalain sila, pero sila merong dinadala sa kanilang puso na hinanakit. Pwede mangyari yun mga kapatid na tayo makapanalangin pero tayo merong hinanakit sa ating puso. Pero hindi pwede yun sa harapan ng Diyos. Kasi ang sabi sa talata, Awit 66 verse 18, sa NIV ko po ito babasahin. Awit 66 verse 18, If I had cherished sin in my heart,
the Lord would not have listened. Diba? Kung may inaalagaan tayong kasalanan sa ating puso, hindi tayo pakikinggan ng Diyos kung tayo'y manalangin. Kaya kung mayroong hinanakit o galit ka sa puso mo, kahit na manalangin ka ng manalangin, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Kaya ang panalangin ng taong may inaalagaan kasalanan o hinanakit o galit ay walang kabuluhan. Kasi ang sabi ng talata, hindi pakikinggan ng Diyos. Kaya ano ang kabuluhan ng panalangin, hindi pinakikinggan ng Diyos. Parang ito'y panalangin lang na hanggang sa bubong lamang. At hindi nakakarating sa Diyos. Dahil hinahadlangan nung galit o nung anumang hinanakit sa puso natin laban sa kapatid o laban sa ibang tao. Kaya walang kabuluhan, kapatid, ang panalangin kung tayo merong pinitimtim o meron tayong tinatago sa ating puso na kasalanan o anumang hinanakit sa ating puso. Kaya kung meron man, agad natin itong pagsisihan, hindi ng tawad, ayusin natin. At tayo manalangin na may malinis na kalooban sa harapan ng Diyos. Ayusin natin ang anumang mga relasyon o ayusin natin ang anumang mga kailangang ayusin para maging maayos at malinis ang ating kalooban dahil ang sinisiyasat ng Diyos ay ang ating puso. Katulad din ito ng paghahandog. Ang sabi ng Diyos ay kung maghahandog daw, ay pumunta muna sa kapatid at makipagkasundo sa kabumbalik at maghandog. Ganun, hindi po sa panalangin. Mahalaga sa Diyos ang handog, pero mas mahalaga sa Diyos yung puso ng naghahandog. Mahalaga sa Diyos ang panalangin, pero mas mahalaga sa Diyos yung puso ng nananalangin. Hindi lamang ang concern ng Diyos ay yung panalangin, kundi ang concern din ng Diyos ay yung puso ng taong nananalangin. Yung espiritu ng taong nananalangin, yan ay natin nandun ng Diyos sa atin. Hindi po ina-tolerate ng Diyos ang puso hindi ayos. Kaya nga sabi ng Diyos, bumalik ka muna. Iwan mo yung handog mo dyan, bumalik ka muna. At kahit sa Marcos 11:25, ang sabi ni Jesus dito, Marcos 11:25, kapag kayo'y mananalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo upang ipatawad naman sa inyo ng inyong amang nasa langit ang inyong pagkakasala. Kaya sa pananalangin, pagpapatawad muna bago manalangin. Kasi hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Ang panalangin ng isang tao hindi nagpapatawad. Ngayon na isang tao, merong kinikim-kim na galit o minanakit sa puso. Kaya, meron bang kailangan na patawarin mo? Para maging malinis ang iyong kalooban bago ka lumapit sa Diyos at manalangin. Kaya ito'y paalala sa ating mga kapatid na bago tayo lumapit sa panalangin sa Diyos, ay sinasatin muna natin, merong ginawang kasalanan o ako ba ay meron pang hinanakit? Meron ba akong makapatawarin? Dahil palagi ang tinitingnan ng Diyos ay ang ating spiritual na kalagayan, kung okay ba tayo, kung ayos ba tayo. Sa Diyos, pag ayos ang ating spiritual na kalagayan, ayos ang panalangin, tiyak na tutugon ng Diyos. Tiyak na effective ang ating panalangin. Sabi nga ng talata ay, the prayer of the righteous is powerful and effective. Kaya palagi piling natin na maging righteous tayo sa harapan ng Diyos. Bago tayo panalangin at tiyak na tayo tutugunin ng Diyos. Ang sabi pa ng talata, therefore, I want the men everywhere to pray, lifting up holy hands without anger or disputing. Yung ibig lamang sabihin ko ng holy hands ay tumutukoy sa ating malinis na kalooban. At gusto ng Diyos na tayo nananalangin na mayroong malinis na kalooban. Kaya ang iporso natin mga kapatid ay yung malinis na kalooban bago tayo lumapit sa Diyos. Malagi natin i-check yung ating kalooban kung okay ba tayo sa harapan ng Diyos. Sa ating pagkatapos, ang tagumpay ng Iglesia ay kung paano sinahalagahan ang pananalangin.
pinakamabisa na strategy pa rin ay ang pananalangin. Magandang halimbawa ang mga alagad doon sa Acts chapter 2 verse 42. Acts chapter 2 verse 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsama-sama bilang magkakapatid, sa pagtitira-tiraso ng tinapay at sa pananalangin. Nanatili sila sa panalangin. Ang sabi nila palagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. At ang sabi ng talatay, araw-araw ay may dinadagdag ang Panginoon ng mga inililigtas. At kung mababasa pa natin, marami pa silang kababalangang ginawa at maraming sumampalataya. Mabisa ang kanilang iglesia sa pag-abot ng mga taong nais nilang abutin. Sa unang pangangaral, 3,000. Tapos araw-araw mayroong idinaragdag. Hindi sila nananatili o hindi sila paubos, kundi sila'y parami ng parami ng parami. Dahil yun sa palagi nilang pagsasama-sama sa pananalangin, sila'y masasaya ang kalooban, sila'y nananatili sa aral na itinuro ng apostol, pero ang higit sa lahat ay sila'y sama-samang nananalangin. Kaya ang ginawa ng Diyos sa kanila ay sila'y parami ng parami ng parami ng parami. Loobin ng Diyos na maranasan din natin ang ganung ka-glorious na iglesia na bawat araw sila'y parami ng parami ng parami. Tinuturuan lamang tayo ng Diyos ngayon na maging prioridad natin ang manalangin. Kung gusto natin ang iglesia na ito'y parami ng parami ng parami ng parami, kung gusto natin ang cell natin ay mag-multiply na mag-multiply na mag-multiply, gawin po natin ang manalangin. Maglaan ng panahon para manalangin. Ang sabi nga ng talata sa Colossus chapter 4 verse 2, Colossus chapter 4 verse 2, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Matindi ang ito sa atin. Kailangan natin i-devote natin ang ating mga sarili sa pananalangin. Lahat tayo. Hindi po sinabi yourself, lahat tayo. Kailangan natin i-devote ang ating mga buhay sa pananalangin. Kaya kung gusto natin na ang Diyos ay gumawa sa ating kalagitnaan, gamitin tayo ng Diyos para maabot natin ang maraming tao. Gawin natin prioridad ang manalangin sa mga gusto tayo ng Diyos na tayo makapanalangin. Katulad ka na sinabi ng Diyos, struggle ang manalangin at di sa'y nararanasan ko. Pero hilingin natin sa Diyos na mapuspos tayo ng banal na Espiritu. Hilingin natin sa Diyos na magkaroon tayo ng matinding desire na maging mapanalangin rin. Na tayo makapanalangin para sa iglesia at para sa ibang tao. Kailangan lang natin tumulog sa Diyos. At ang Diyos ang pumilos sa buhay natin para ma-devote natin ang ating mga sarili sa pananalangin. Loobin ng Diyos na tayo na rin mapanalangin. Tayo rin manalangin. Pati ng Diyos, salamat sa umagang ito na ipinaalala sa amin kung gaano kahalaga ang manalangin. Kung gaano kahalaga ng iglesia ay sama-samang nananalangin para abutin ang mga taong napapahal. Gumawa ka pa sa amin ng mabuti. Katagpuin ko ang mga isa sa amin.